Yung mga tuso, yun yung mga bayarang DDS. Kaya nanonood sa atin, meron silang gampanin. Mga trabaho na kailangan nilang gawin kasi binabayaran sila tungkol sa bagay na yon. Ngayon, gagalitin natin lalo sila. Pakinggan po natin at reaksyonan natin ang interview kay dating Senador Antonio Trillanes nito pong si Richard Heydarian. At dito, sasabihin ni dating Senador Antonio Trillanes Katulad na dito, si Sara Duterte, no, kapahamakan ang maaaring mangyari dito sa Pilipinas. Bakit? Hindi po ito katulad ni Rodrigo Duterte na mapagpigil sa sarili, no? Si Sara Duterte wala itong pasensya. Kapag ka ginusto nito, gugustuhin nito. Kapag ka nagalit ito, gagawin niya. Kung ano gusto niyang gawin, sasabihin niya kung ano niyang gustong sabihin. Si Rodrigo Duterte, kahit galit nung time na yon, pag nasa harapan ng camera, kahit paano nakakapagpigil pa eh. Si Sara Duterte, hindi, nanuntok eh. Bag. Bag. Di ba? Kawawa naman yung sheriff, putok talaga yung mukha. Tapos yung galit na galit, nagmumura. PI nyong lahat. O, di ba? Martin Romualdez, Bongbong Marcos, Lisa Marcos. Yung lahat. O, di ba? Ganun yung sinabi ni Sara Duterte, tapos hindi niya napigilan, nagbanta pa sa Pangulo, sa ating unang ginang at dating speaker. Tapos before that, November nangyari yon, October, may mga pagurgur-gurgur pa siya. Gusto niya raw pugutan, gilitan ng leeg ang ating Pangulong Bongbong Marcos. And that's why, ito pong si dating Senador Antonio Trillanes, yan po yung iniisip. Mahirap na magkaroon tayo ng Pangulo sa katauhan nitong si Sara Duterte. Pakinggan at panoorin, reaksyonan po natin ang interview ni Richard Heydarian sa kanya na naka-upload dito po sa One News PH. everywhere I go around the world, tuwan-tuwa sila sa Pilipinas. Transparency Initiative, tuwan-tuwa sila sa mga government officials, thought leaders, people like you, going out, speaking out. Kasi di nila nakikita sa ibang bansa sa Southeast Asia eh. Parang tayong pinaka-vociferous, enthusiastic, articulate defenders of a rules-based order. But always the question is, what if Duterte naman yung next president yun, saan tayo pupunta? And then they watch videos of Sara Duterte speaking in, I don't know if you can call that Mandarin, whatever she was doing. They see that and say, baka na naman ang Pilipinas, mag-revert na naman dun sa Duterte days. Before even answering those people, how worried should we be about the power of the Duterte dynasties, their staying power, and their potential return to Malacanang? Nasaan tayo ngayon, especially with the impeachment trial discussions now? Okay, let's start off by saying that we should all be very, very worried. Right. Lahat daw tayo mabahala. Yan ang sinasabi ni dating Senador Trillanes, no? We should be very, very worried. The exact words, no? Bakit kaya naiisip yan ni dating Senador Antonio Trillanes? Mag-alala tayo, mabahala tayo na kung sakasakaling maging presidente itong si Sara Duterte. Bakit? Pakinggan natin mga tol. That it's an existential issue as far as our democracy is concerned. We have seen Duterte Part 1, Duterte 2.0 under Sara Duterte. Could be worse. Because of the temperament of Sara Duterte. Worse than her father? I personally believe that, they're the same. Sara Duterte is basically Digong without the sense of humor and a shorter fuse. No? So, And not... Pareha sila ng pagkatao. Kaso lang ang pinagkaiba, si Sara Duterte walang sense of humor, walang pasensya. No? Napaka-impulsive, no? Basta galit. Witness naman natin mga tol. Kailangan ko ba bang ipaalala sa inyo katulad ninyo? Ito di ba? Sabi ni Sara, pakita ko sa inyo ito. Yan. Ito. O, di ba? O, ito. Ganito si Sara Duterte. Ang ina ninyong lahat. O, ito pa. Ito yung kabuuan niya ng bahagya eh. Sinabihan mo ako sa Ito na natin. hindi ako po pwede pumasok. Nagantay ako.
Magalit yan, ha? Alam mo, pinipili Kaya ko nga, pa ng pasensya yan sa kaya nga ang sinasabi ngayon, chismis lang naman ito, nag-avail na daw po ng kanyang political advisor itong si Sara Duterte. Ano? At isa daw po sa mga pinapayo ay ang pagiging pasensyosa, na maging mahinahon. Kasi nung hindi pa po ito pasensyosa at mahinahon, nakita natin yung series of meltdown no? Ito, meltdown niya po ito. Nangyari po ito November 23, 2024. Kung saan, narinig nyo na yung pinakinggan natin kanina at saka syempre, yung pagbabanta niya sa buhay ng ating Pangulo at ng unang ginang at ng former speaker. O, dito, yan. doon sa kwarto. Yan, Of ganito, course, ganito siya. bigla ako kasi natutulog na ako. Tapos, what? Bawal ako magstay sa opisina ni Congressman Pulong Duterte. Bakit? Is not that government property? I was allowed by the lawful occupant and possessor of that office to stay there, to assist a detainee who is in. They started Hmm. destroying my name. Yan. Galit na galit, di ba? Hindi na natin tatapusin yan. Nakaraan naman na rin yan. Pinapaalala ko lamang sa inyo, mga tol, dahil ganyan si Sara Duterte as illustrated or described nitong si dating Senador Antonio Trillanes. The coordinates of, Yes. I mean, in fairness, kay Digong, I mean, magaling siya. I mean, he could talk about many things kahit di agree. And I believe Sara Duterte has psychological issues. Uy! And being mentally unstable. Naniniwala ba kayo dito sa sinasabi ni dating Senador Trillanes? Ang paniniwala niya, merong psychological problem, mentally unstable. Itong si Sara Duterte sa paniniwala ni dating Senador Antonio Trillanes. Pero kung ang pagbabasihan natin, yung mga naging pagsasalita niya at kilos sa mga nakalipas na pagkakataon, mukhang totoo tong paniniwala ni dating Senador Trillanes, Stable, you give presidential powers to such a person, then that's a sure formula for an abuse of authority and power. Now, there would be oppression. There would be institutions that would be demolished because it will experience her wrath. Vengeance, yeah. Vengeance. So, let's not even contemplate a possibility that it could be any good for a country. Gusto kong balikan yan because one of the counter-arguments, I don't know kung nagko-cope, yung cope mechanism. Nagko-cope yung may banta sabi, but si Sara, hindi katulad ng dad niya when she was mayor of Davao, more consultative, experts, may times na I mean, I heard this from friends in Davao when I was in Davao, na parang kumpara sa dad niya, she's more modern in terms of governance. The other thing I hear is that, but people around her, she has a lot of smart people, she'll bring a lot of smart people kasi hindi, katulad ni Digong, she knows her limitations. Si Digong kasi feeling niya kaya na lahat or he would impose his ego and will. Ito, medyo may insecurity or ito may so alam niya limitasyon. So she'll be actually more reliant on real experts. So wag niyo na tinignan yung surface. And then of course, Senator, I mean, I always get worried about this. Is that toxic masculinity kayo dahil lang misogynist lang kayo, ina-attack niyo yan. And I said, no, we can talk about all Dutertes if you want. Hindi ito. What do you say to those people? Na parang ganun ng rhetoric na, mga bias ba? Even Americans, I heard, I won't name names. These are in the think tank court, sabi nila, she did naman IVLP, yung International Visitor Leadership Program. She's not like her dad. She's internationalized. She goes to the US. Ganun. Hindi ka, so wala siyang yung mga trauma sa US. Maglalaro yan. What do you tell to those people, Senator? Because I keep on hearing that nowadays. They have the same profile with Xi Jinping and with Kim Jong-un. That they would be better. So, it turns out they're not accurate in that regard. So in this case, as a political insider, we have to do better than the regular outside observer. We need to profile
we need to get inside information. Yeah. Oh, what's the inside information we're getting now? That Sarah is not even talking to The goal, older the Davao's boys, group of Yeah. the Go. She doesn't have her own circle of experts that they're talking about. In fact, it's the opposite. She doesn't have the tolerance or the patience for any Napakasakit ng mga naririnig siguro ng mga Sara Duterte supporter dito sa sinasabi nitong si dating Senador Trillanes. Pero makatotohanan naman ito mga tol eh. No? Sa totoo lang, alam ninyo kung hindi nga Duterte ang pangalan nitong si Sara, wala itong karisma. Aminin nyo yan, mga Duterte supporter. Di ba kaya nyo lang naman sinusuportahan si Sara Duterte? Kasi anak siya ni Rodrigo Duterte. May makakapagsabi ba sa inyo, mga Duterte supporter, na kaya nyo sinusuportahan si Sara Duterte dahil matalino siya? Kaya nyo siya sinusuportahan dahil maganda ang kanyang pamamalakad? Kaya nyo siya sinusuportahan dahil maganda ang kanyang pagkatao? Walang makakapagsabi sa inyo niyan. Kasi lahat kayong mga Duterte supporter, kaya nyo siya sinusuportahan dahil anak siya ni Rodrigo Duterte. Yun ang katotohanan dyan. anybody because she's mercurial. One moment she's happy, and 5 minutes after, yes. So that's going to be a problem, and it is a problem right now within the camp. Yeah. And it's a good thing for us right now who are planning to make sure that she doesn't be in power, whether in 2028 or beyond. And that's one thing. One thing about the Dutertes is this. One thing going for them is their age. They are relatively young. the new generation. no? Yeah, so they may lose out in 2028, but 2034, they could bounce back. So this should be a perpetual vigilance to make sure that they won't be in power forever. Marathon to. Yes, yes. Wow. No, this is also important because ang tinitignan ng maraming, and I know you have strong views on this, ang tinitignan ng maraming observers, not only international, pero pati yung mga local na you would assume are more informed. Tignan mo lahat ng surveys. Almost 40% si Sara Duterte. Twice or even 3 times higher than the second highest, right? Including some of our colleagues here in TV5 who are being put in the service who may or may not run. What do you say about that? Kasi parang prohibitive frontrunner, yung ganun yung framing sa kanya. I think ito, yan yung problema natin dito sa mga pollsters natin. If you look at polling, let's say, sa US or any developed country, sa US, for example, they don't have a poll na lahat ng Democratic hopefuls would be in a survey with all the Republican hopefuls. It's a scenario wherein there is one Democratic candidate against one Republican candidate. Because that scenario wherein all of them are running at the same time is non-existent. But in the Philippines, it's prevalent. Sana yung media, tapos yung commercial pollsters, na yung chop suey survey na ando doon lahat yung pangalan. Right. Hindi naman mangyayari na tatakbo si Bam, Lenny, and Risa at the Sabay. same time. No. Di ba? Ganon din si Bongo, Robin, Sara. Hindi rin mangyayari yun. Pero they keep on doing it just the same. Tapos, hindi ngayon natin nakikita. Kailangan naman ng konting political intelligence dito. Yan ang problema kasi sa mga survey firm na ito eh. No? Masyadong mababaw yung kanilang pananaw. Napakaganda ng pagpapaliwanag ni dating Senador Trillanes, di ba? Pero isingit ko lang ito mga tol, bago natin patuloy na pakinggan yan. Merong chismis si Ramon Tulfo. Ewan ko kung totoo ito kasi minsan tama, minsan madalas mali si Ramon Tulfo eh. Pero i-share ko lang sa inyo yung kanyang chismis. No? Nakita ko lamang ngayon. Sabi dito ni Ramon Tulfo, nasa na yon? A minute ago. Oh, dinilit niya kagad. Tingnan niya natin. Screenshot ko nga muna.
Oo, nag-delete ka agad si Ramon Tulfo ng post niya eh. Pero na-screenshot ko na eh. Ayan oh. Ha? Na-delete niya kaagad eh. Pero na-screenshot ko na. Tingnan nga natin. Baka dito lang sa computer di ko makita. Oh, dinelete niya kaagad. Bakit mo dinelete Ramon Tulfo? Eh, na-screenshot ko kaagad. Babasahin ko sa inyo. No? At ayun ang ingat. Think before you click, mga tol. No? Think before you click. Para hindi tayo lalabas ng fake news dito, babasahin ko yung screenshot mismo. No? At ito yung screenshot ni Ramon Tulfo na nawala kaagad. Ito. Sandali lamang. Bakit niya dinilit? Nag-post ka tapos dinilit mo kaagad. Nagtataka ako doon. No? Wala talaga mga tol. Oh. Yan for information ha. Nawala yung pinost niya a minute ago pero na-screenshot ko kaagad. Mabilis tayo eh. Ito. Napaka-interesting eh. Ito. Screenshot. Ha? Sabi dito, chismis to eh. Problemado ang kampo ni BP Sara sa paghahanap ng pondo. Ayon sa kanyang Tweety Bird, nagsara ng gripo ang mga ilang negosyanteng supporters ng DDS dahil sa mga issue na hindi masagot ni Sara na nagpapabigat sa impeachment case nito. Nasa wait and see mode rin ang mga pinansir sa magiging takbo ng kaso ni Digong, lalo't dedesisyonan na sa April 22 kung may jurisdiction ba ang ICC sa kaso ng dating Pangulo. Hindi rin masaya ang mga mayayamang supporters sa idea na gawing spare tire si Davao City Mayor Baste Duterte sakaling madiskaril si Sara. Sinabi rin ng kanyang Tweety Bird na mas lalong tumindi ang galit ng mga DDS sa administrasyon dahil sa pagpapasara sa kanilang number one source of fund, ang Pogo. Problema rin ng kampo ni BP Sara ang mga nag-aaway na grupo sa hanay ng mga DDS dahil sa kanilang mga bit-bit na politiko. Pero nagtataka ako, bakit dinilit ni Ramon Tulfo yan sa kanyang Facebook page matapos, eto na. Hindi naman pala dinilit. Hindi dinilit, mga tol. Hindi lang kagad nag-appear sa kanyang Facebook page. Baka ni-repost. Pero hindi, 4 minutes ago. Walang dinilit I'm sorry O, yung binasa ko, yun po yung screenshot. Pero ito na. Nakikita na po natin mismo sa post ni Ramon Tulfo. Ewan ko kung totoo ito. Pero kung totoo ito mga tol, nako, paano yan mga DDS? Nabawasan ang pinanggagalingan ng pondo. May maipapasahod pa kaya sa inyo? Tuloy po natin pakinggan sina dating Senador Antonio Trillanes dito. Meaning, tingnan nyo sino ba yung mga ano talaga, interesado. Those who are not interested, tanggalin nyo na dito. Di ba? Or, kung gusto mo ng senaryo, you put up a three-way race na ito yung mga personalities. Ngayon, ito naman, hypothetically ito, para talagang you're trying to replicate an election day scenario. Realistic scenarios. Yeah. Kaya, hindi nila nakikita. And ngayon, syempre, yung mga prospective donors, nakatingin sila dun sa chop suey survey mo eh. Ngayon, unfair dun sa mga hindi pick up doon precisely because hindi naman sila magsasabay. But let's say, in this case... Pero sa latest Okta research or survey, mga tol, yung performance rating ni Sara Duterte bumaba, pero tumaas yung trust rating. Pero doon sa isang survey din, at pinaghahambing yung laban nila ni Leni Robredo, tumataas si Leni Robredo, bumababa si Sara Duterte. Kaya kung survey ang pag-uusapan, mukhang hindi pumapabor para kay Sara Duterte ang sitwasyon ngayon. Ngunit ako kasi yung tao na hindi naniniwala sa survey, no? Ayoko nang maniwala sa mga survey na yan. Basta kung ano yung mga nakikita ko ngayon, yun na lamang muna pag-usapan natin. At kung ano yung posibilidad sa hinaharap, doon naman tayo nagbibigay ng opinyon. Ako, sa totoo lang, fearless forecast ko ito, mga tol. Kung makakalusot si Sara Duterte sa impeachment, makakakandidato siya sa pagka-presidente.
Pero magdedepende ngayon ang pagkakapanalo niya sa mga lalabas na ebidensya sa Senate trial kung sakasakali. Kapag ka overwhelming ang mga ebidensya laban kay Sara Duterte, kahit i-acquit siya ng mga senador, magkakaroon po ito ng negatibong impact sa kanyang kandidatura sa 2028. Lalong-lalo na ang mga Gen Z, nagbabasa ang mga yan, nakikiramdam. How much more kayo na mga manonood po natin dito na tutok sa mga politika sa kaganapan ng ating bansa? Iboboto pa ba si Sara Duterte? Baka may mga Duterte supporter pa nga na kapag ka nakita na talagang grabe pala, may mga tinago palang yaman ang mga ito, naloko tayo, baka bumaligtad na eh. Kaya ang nakikita ko dyan, kung matutuloy ang trial at malakas ang ebidensya kay Sara Duterte, malabo na tong manalo sa pagka-presidente sa 2028. Pero may mga factor involved pa rin at malaki po ito, no? Kapag ka hindi po nagkaisa o naglaban-laban ang mga malalakas na maaaring contender ni Sara Duterte, still malakas pa rin ang posibilidad na manalo si Sara Duterte. Opinion ko lang naman ito mga tol, pwede nyo po akong hindi paniwalaan, no? Ito po ay fearless forecast, ika nga. Kasi that is the only way for a Duterte na manalo sa halalan, sa national, no? When it comes to presidency, like what her father did, no? Naglaban-laban. Kung nagkampe si Mar Rojas at si Grace po, hindi sana tayo nagkaroon ng presidenteng Duterte. Ngayon, kung lahat ng malalakas maglalaban-laban, for example, si Leni Robredo, once and for all, piliin ng opposition, lehitimong opposition, o kaya si Risa Ontiveros, either man sa kanilang dalawa. Pero hindi ako naniniwalang maglalaban yan dalawa ng sabay eh. Kung yan, isa sa kanila piliin ng lehitimong oposisyon, malakas na yan. Meron din tayong sariling kandidato kung sino ang maaaring i-endorso ng ating Pangulo. Bagamat sa ngayon, hindi pa natin alam. Malakas din yon dahil meron tayong bilang PBBM supporter at mga loyalista. Tapos, may mga neutral na maaaring kumandidato. May sarili rin bilang yan, mga boto. Tapos si Sara Duterte, may mga tatanga-tangang Duterte supporter na talagang Duterte pa rin kami. Kayo naman mga tol, maisingit ko lang ha. Pag ako'y nagbibiro, dapat alam nyo kung ako'y nagbibiro. No? Nagbiro ako doon sa isang post ko kamakailan. Ito yung pinost ko sa profile ko mismo eh. Pero post ito sa lahat ng mga pages ko. Medyo malalim na kaya babatakin natin. Ito lang, nagbiro lang ako ng ganito. Duterte pa rin kami. Di ba? Duterte pa rin, mga ka-DDS. Alam nyo naman, kung kayo po'y nakatutok sa akin, alam nyo na ako po'y nang aasar. Di ba? Ang pinalalabas ko, tatanga-tanga tong mga DDS na ito. Kaya po ako nag-post ng ganoon sa aking profile at mga pages. Medyo malalim eh. Nakalipas na eh. Matagal na yun eh. Ayan. Ito na. Unti-unti ko na nahatak pataas. Sandali lamang mga tol ha. At alalahanin lamang natin yung post ko na yon para alam niyo mga tol kung kailan ako nagbibiro. Konting wag naman baskill. Alam niyo yung baskill? Yung mga KJ, Killjoy. Di ba? Gusto natin magpatawa eh. Gusto natin mangasar. Tapos, babanatan pa ako nung kapwa natin PBBM supporter. Perhaps baka loyalista pa nga yun eh. No? Unang teteng. Medyo masakit yung mga sinabi niya eh. Ito, sabi ko dito noong April 14, Duterte pa rin, mga ka-DDS. Alam ko naman paniwalaan niyo akong DDS ako. Merong nag-comment dito seryoso, tinawag pa akong ulol. Tinawag pa akong gago. Anak ng teteng na yan. My goodness. Kaya sinagot ko siya. Nagkakamali ka ng tinatahulan mo. Binalik ko sa kanya yung sinabi niya sa akin. No? Nangaasar ako dito mga tol. Kasi may mga ganitong tao na Duterte pa rin kahit alam na nila na mamamatay tao si Rodrigo Duterte, Duterte pa rin sila.
kahit alam nila na nagkwento ito sa harapan ng publiko na yung kanyang kasambahay nung binata siya ay kanyang pinasok at pinagsamantalahan. Duterte pa rin sila na kahit nakikita nila na harap-harapan, nandun nga mismo yung common law wife, nangahalik ng babae at pinagyayabang na babaero siya, Duterte pa rin sila. In short mga tol, sabi nga sa isang post no ni dating Senador Antonio Trillanes, kay Professor Antonio Contreras ko nakita yon, balikan natin. Oh, may mga ganito kasi talagang tao eh. Sa shared post ni Professor Antonio Contreras, oh, sabi dito ni Trillanes, may mga kababayan kasi tayo na talagang siguro kahit bumaril sa gitna ng EDSA itong Duterte family, Duterte pa rin sila. Ngayon, ano ang punto mga tol? Bakit ko sinasabi yan? Kasi yung Duterte pa rin sila, marami yan. Huwag natin ikaila, marami sila. At posible na yung dami nila na yan, kapag ka nagkawatak-watak ang mga makakalaban ni Sara Duterte sa 2028, may chance na manalo si Sara Duterte. At yon sana hindi mangyari. No? Dapat, for the sake of our country, no? Kalimutan natin ang ating mga ego. Kalimutan natin ang ating mga biases sa isa't isa. Except, yung biases against Duterte. Huwag natin kalilimutan yan. Kalimutan natin ang ating mga pride for the sake of our country. Dahil tama si dating Senador Antonio Trillanes. Maging, ano yung sinabi niya kanina? Very, very, very worry tayo. Ha? Kapag si Sara Duterte ay naging presidente ng Pilipinas. Walang masama kung tayo magkaisa. Ako, I am willing, much more kung magkatotoo ang chismis na susuportahan ni Pangulong Bongbong Marcos, si Leni Robredo. May chismis na ganun eh. Pero chismis lang yon, no? Basta ako kung sino yung i-endorso ng ating Pangulo, 99% susuportahan ko. Ngunit, yung 1% na natitira, kung tingin ko naman, yung i-endorso ng ating Pangulo mukhang malabo talagang mangyari at mas posibilidad na tatalo kay Sara Duterte ang iba, kakampi ako doon sa iba. Para po yan kasi sa kinabukasan ng aking pamilya. No? Dahil naniniwala ako na kapag ka si Sara Duterte ang naging presidente, kapahamakan ng ating mga anak ng susunod na henerasyon ang mangyayari sa Pilipinas. Tuloy po natin ang pakikinig dito kay Trillanes. Ni Lenny. Ngayon, ang sinasabi niya, hindi siya tatakbo. Di ba? Can you put a scenario na tanggalin mo siya sa survey mo? Ano ngayon ang mangyayari sa numbers nila? Obama o Risa. Yeah. Di ba? Ngayon, si Bam at saka Risa, hindi rin ang tatakbo ng pareho. Yes, isa lang sa kanila. So, kailangan mo talagang gumawa ng mga scenarios. I know there are privately commissioned version of that. Yes. So, not commercially available. Not publicly available. yes, but the problem is the media is always putting up the chop suey survey. At yun ngayon yung lumalas, ay malakas si ganito, ay mahina si ganito. Pero hindi mo alam na malakas siya, pero ang ceiling lang niya ganyan. Remember, si Digong, dun sa chop suey surveys, noong 2015, he never rose beyond 2%. Pero nung tumakbo na siya, immediately nag-jump kagad yung numbers niya. Siya ang daming dito. Oo. So kung if you're judging the strength of a candidate through that chop suey survey, then hindi mo talaga makikita yung potential ni Digong noong time na yun. So, I think yun ang problema natin sa polling. It's a good analogy sa yung sinasabi na parang nangyari dito is yung Republican candidate na na-consolidate lahat ng Republican versus like 10 Democrats. Parang ganun eh. Siyempre, maging chop suey yung survey. But of course, the difference in the US is that there's a party system, there's a primaries bago ka pumunta sa consolidated Democratic candidate and consolidated Republican candidate. So, ano yung proseso natin ng consolidation? Because, Senator, I'll put you a little bit on the spot here because one of the concerns I hear from some people who have... Anyway, siguro na ilatag ko na lahat ng mga gusto kong sabihin